Masayang araw po mga ka-PL. Nako, ang ganda ng ngiti ko kasi magandang balita rin po itong ibibigay ko sa inyo ngayon mga kababayan. Pero sigurado ako, maraming mga maiinis po nito, lalong-lalo na po itong mga DDH. Ayan na, diehard Duterte haters. Pero tayong mga DDS, siguradong ikatutuwa ho natin ito. Kaya mga kababayan, i-share nyo po itong video na ito para malaman po ng ating mga kababayan na ayon po kay Attorney Paul Lawrence Lim, mga kababayan, Defense Counsel po ito ni BP Inday Sara, dininig di umano ng korte ang motion ni BP Inday Sara na ibasura. Ayan na. Ibasura ang grave threats na kaso ni BP Inday Sara o ikinakaso lamang kay BP Inday Sara kahit na wala po silang sapat na ebidensya. Edi good news, di ba? Dininig na po, mga kababayan. Talaga nga namang papunta na po tayo sa pinaka-exciting part, mga kababayan. Tapos yung impeachment, windang-windang na. Mga kababayan, wala silang makuhang matinong ipangtatapat sa ating pangalawang Pangulo para tuluyang kasuhan. Walang nangyayari sa impeachment, walang silbi, nag-aaksaya lang po tayo ng pera araw-araw, 25 million araw-araw. Pero ito ho, ang pinakamagandang balita. Basahin ko na po. Bago po ang video, mga kababayan, O ang sabi, papunta na tayo sa exciting part. Ayan na, bagamat may question mark, dapat lang nalagyan ng question mark kasi nga, hindi pa naman nangyayari. Di ba? Korte, dininig ang motion ni BP Sara na ibasura ang grave threats case. Ayan na, mga kababayan. Maraming mag-iiyakan, maraming maaasar sa content natin ngayon. Kaya wag niyo pong kaligtaan na i-share. Kinumpirma, nako, ito na, ni Attorney Paul Lawrence Lim na dininig ng korte. Ayan, dininig ng korte ang oral arguments kaugnay ng motion ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Lim, iniharap sa korte ang mga argumento ng magkabilang panig kaugnay ng motion na kume-question sa jurisdiction ng korte sa pagdinig ng kaso. Nakabatay ang motion sa argumento ng kampo ni BP Sara tungkol sa limitadong procedural immunity ng Vice President at iba pang impeachable officers habang sila ay nasa pwesto. Ayon, ibig sabihin, kini-question ng depensa kung maaari bang ituloy ng korte ang criminal proceedings laban sa isang nakaupong impeachable officer batay sa mga umiiral na constitutional at procedural protection. Sa pagdinig ng oral arguments, mga kababayan, pagkakataon ng mga panig na ipaliwanag ng harapan sa korte ang kanilang posisyon bago ito maglabas ng desisyon. Sa lalong madaling panahon, mga kababayan, lalabas at lalabas po ang desisyon. Lalo na po, dininig na po ng korte. Hindi po ibinasura. Kasi pag sinabing ibinasura, tapos na. O di, wala nang gagawing pag-question itong mga defense team o defense lawyer ni BP Inday Sara. Binasura na pero hindi po. Dininig ng korte. Papunta na tayo sa exciting part. Korte, dininig ang motion ni BP Sara na ibasura ang grave threat
case. Ayan mga kababayan. O eto na po ang mismong video nitong si Attorney Paul Lawrence Lim. O ganito ko lang ha mga kababayan ha, at mahirap na hindi po natin masyadong kaibigan itong mainstream media, pinagkuhanan po natin ng video. Mahirap na baka ma-copyright ho tayo. Ganito lang. Okay na to ha. O, dinig din naman natin, ilalapit ko po itong mikropono. O, eto na ho. Okay, so kanina, natuloy naman yung oral arguments namin. No? So matatandaan nyo, nag-file kami ng motion to quash para sa Vice Presidente. And nag-file kami ng manifestation. No? Sabi namin sa korte na importante mag-usapan tayo bago siya magpasya yung sa aming motion. At nakita naman ng korte importansya no, ng aming estasyon kaya sinet ng oral arguments. In fact, dapat last week pa, pero dahil sa bagyo na-move to today. And natuloy naman, nagkaroon both sides, kami, yung defense, pati yung prosecution, nagbigay ng panig. Kung bakit, on our part, kung bakit dapat i-dismiss na lang ng korte yung kaso dahil wala siyang jurisdiction. Sa parte naman ng prosecution, dapat ituloy yung pag-release. Hindi ko na pwedeng pag-usapan actually yung aming naging mga komento. Paliwanag ko lang, sinabi ko din naman sa previous statement bakit napaka-importante ng pag-uusap na to. Ito ay dahil yung ating konstitusyon mismo ang nagsasabi na dapat hindi muna makasuhan ang isang nakukong impeachable officer dahil yung importante yung mga trabaho ito sa gobyerno na hindi dapat magulo ng isang mga kaso criminal cases. Mag-iban dito, yung tinatawag natin independence ng mga constitutional bodies para hindi ma-influensyahan yung mga importante mga posisyon na doon sa constitution. Kaya pinagpapagal nga yung pag-fight ng criminal cases. Maliban doon, yun lang naman yung aming ground ng aming motion to quash. Hindi ko na pwedeng explain pa yung karagdagang paliwanag pa. But sir, yung pinaka-argument lang po kung bakit hindi hawak ng RTC na to yung jurisdiction of the case. If it's alright to say. Well, I think yun na yun. Yung as mentioned in the statements, merong certain immunity ang mga impeachable officer, hindi sila dapat makasuhan pa. Kung meron mang kakaso sa kanila, ito dapat magkatapos sa kanilang pagkilingkod ng long term or tenure as impeachable officers. So, hindi sinasabi na bawal silang kasuhan. Ang sinasabi ay hindi muna hanggang hindi pa tapos yung kanilang termino. Indication to ba? Wala naman, no? Ayaw rin natin pangunahan yung kagalang-galang ng hukom. Nasa kanya na yun. Yung mga periods na tayo sinusunod sa rules of court, no? Patagalan ng Supreme Court, pero hindi rin natin masasabi. Ano yung susunod kung nangyayari? Well, so ngayon, naghihintay kami. Naghihintay kami nung magiging pa siya or solution ng korte sa aming motion. May pinapasabit pa ba sa inyo, sir, after ng oral argument? Like mga memo ganyan? Wala na. May next hearing date na po ba na sinet? Wala rin binanggit naman si Judge. So siguro kung may kailangan siyang sa amin pa, either side, magpapatawag. Pero sa ngayon, wala. When is the last time for makausap? O yan mga kababayan. Sa ngayon, naghihintay na lang di umano ng desisyon ang Defense Counsel ni BP Inday Sara. Dahil nga, dininig na ng korte ang inihain nilang motion sa lalong madaling panahon, mga kababayan, marami na namang iiyak. Mga asar na naman po. Hindi pa man din, no? Hindi pa man din po nangyayari, mga kababayan, pero napaka-positive ko po na isang araw, siguradong maibabasura po ito. Lalo na, tapos na po na napag-usapan sa impeachment court sa Senado. Itong grave threats di umanong isinampa sa ating pangalawang Pangulo. Tapos na, wala silang napatunayan. Mga kababayan, bigo ang prosecution na mapatunayang meron ngang grave threats ang ating pangalawang Pangulo. O ngayon, ito na ho, mga kababayan. Ang magandang balita. Kaya ano pang inihintay ho ninyo, mga kababayan? Ito doon nyo na. I-share nyo na po, mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan
kung ano po ang mga nangyayari sa mga pagdinig na kinakaharap ngayon ng ating pangalawang Pangulo. O ito pa isang balita. Congratulations muna sa ating pangalawang Pangulo, BP Inday Sara. BP, kapit lang po, madam. Laban lang po. Kasi kahit kami nga nakikipaglaban kami para sa iyo kasi ikaw lang ang nakikita namin pag-asa na manumbalik sa ganda, katahimikan, katiwasayan ang ating bansa. Ikaw na lang po ang inaasahan namin, BP Inday Sara. Maliban sa mga kapatid mo, sa ngayon, ikaw kasi ang malakas. Kaya, unang-una, pag-ingatan niyo po yung sarili mo, laging magdadasal, madam, para magtagumpay po tayo sa laban natin, lalo na po dyan sa impeachment na ngayon, nagkawindang-windang naman. Walang makuha o hindi mapatunayan ng prosecution na ikaw nga ay mayroong mga nagawang paglabag sa batas. Congratulations na, BP Inday Sara. Ngayon pa lang, binabati ka na po namin ng katagumpayan sa gabay po ng ating Panginoon. Okay, ito pa, isang balita mga kababayan. Nako, delikado si Benny Abante. Naglabas daw po mga kababayan ng ruling. Hindi lang ito basta-basta RTC, kundi Korte Suprema ho di umano, mga kababayan, na etong si Benny Abante ay nanganganib po sa kanyang pwesto. Maaari po siyang matanggal sa pagkakongresista. Mga kababayan, dami namang kamalas-malasang dumating sa kabila. Inaabot na po sila ng malas. Hindi pa man din naging presidente si BP Inday Sara, ang karma dumadating na po sa kanila, mga kababayan, walang pinipili kasi hodang pastor ka kuno. Pero pag dumapo ang malas talaga, mga kababayan, hindi na ako maiiwasan yan. Ito ang balita, breaking, ayan na. Second placer, Pastor Abante, posibleng ma-question matapos ang Supreme Court ruling, mga kababayan. Posibleng muling maungkat ang usapin sa pagkakadeklara kay Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. bilang nanalo kahit pumangalawa lamang siya sa botohan. Kasunod ng pinal na desisyon ng Supreme Court na ibasura ang tinatawag na second placer, ayan, pasensya na nabubuyoy, second placer rule, mga kababayan, desisyon ito ng Korte Suprema, hindi po na kung sinong mga marites na galing, pinal na desisyon pati. Pinal na, na desisyon ng Korte Suprema na ibasura itong tinatawag na second placer rule. Nako, noong Agosto 26, 2026, denied with finality ng Supreme Court en banc ang motion for reconsideration ni Dato Pax Ali Mangudadato. Kaya pinagtibay ang naunang ruling na walang batas, mga kababayan. Walang batas na nagbibigay sa second placer ng otomatikong karapatang ideklarang panalo kapag na-disqualify o napatunayang ineligible ang kandidatong nakakuha ng pinakamaraming boto, mga kababayan. Sa 2025 Manila Congressional Race, nakakuha, ito na, si Luis Joey Chua Uy ng 64,746 na boto. Siya po yung naging katunggali ni Abante noong nakaraang halalan, mga kababayan. Ito naman, laban sa 63,358 ni Abante. Gayunman, kinansila ng COMELEC ang COC ni Uy
dahil sa citizenship issue at kalaunan ay idineklara si Abante bilang duly elected representative. Dahil dito, maaaring muling mapag-usapan ang sitwasyon ni Abante kasunod ng desisyon ng korte laban sa second placer rule, mga kababayan. Abante! Nanganganib ka na ngayon, sir! Hindi pa yata matatapos ang termino mo. Kamalas-malasa naman talaga. Oo. Sir, ha? Nako. Nag-aabang po kami. Sir, kung kailan ka matanggal bilang kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Nako, siguradong maraming matutuwa. Ede, dumating na ang gaba sa inyo sa dating Pangulo na inuusig ninyo. Ginabaan na kayo. Nakarma na kayo, anak ka ng tutsa kayo, ha? Ano kayo ngayon? Sabi naman sa inyo, may araw din kayo eh. Di ba mga kababayan? May araw din tong mga ito. O kita nyo, hindi pa man din presidente si BP Inday Sara. Pero ano nangyari? Unti-unti na pong dumadating ang karma sa kanila, mga kababayan. Parami na po ng parami ang tatamaan ng karma nito. Magsusunod-sunod na po yan. Hindi lang itong si Abante matatanggal sa pwesto. Yung iba dyan, na mga kongresistang tumanggap di umano ng maleta, sigurado, makakasuhan yan, mga kababayan. Kaya ganyan po ang laki ng galit po nila kay BP Inday Sara. Lahat po na mga umuusig ngayon sa pangalawang Pangulo, lahat po ng mga nagnanais na ma-convict o ma-impeach si BP Inday Sara sa pamamagitan ng impeachment trial, mga kababayan, lahat sila mga maletagang. Okay. O ito pa, isang balita, mga kababayan, dito ako natawa talaga eh. O wag na natin basahin ng buo at hindi naman ito masyadong malaking balita sa atin. Nakakatawa lang siya, mga kababayan, kasi sa kabila po ng kanyang di umano'y pagiging drop out, nung siya'y nag-aaral sa kolehiyo, hindi ko malaman kung drop out o talagang hindi pumasa ito, no? Sa mga isinagawa niyang pag-aaral nung siya'y estudyante pa lamang, walang iba kundi itong ating Pangulo, mga kababayan. Aba, mantakin ho ninyo, bigla-bigla, naging doktor si Junior. Naku po. Rowena Guanzon, anong masasabi? Anong masasabi po ninyo dito, mga madam? Na lagi po ninyo sinasabi na walang natapos na pinag-aralan itong si Bongbong Marcos, tapos ngayon biglang pinarangalan, naging doktor ang buha ka ng inang yan. O eto, mga kababayan, no? Doktor na si Marcos Jr. Ala? Ang sagwa. Hindi ako sanay. Doktor na pala itawag ko ngayon dito. Doktor Bangag. Abagay, Doktor Bangag. Oh, doktor na. Si Marcos Jr. matapos siyang gawaran ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM, mga kababayan, ng Honorary Doctor of Law degree. Honoratus nitong Webes, Agosto 28. Lilit ang letra, hindi ko alas mabasa. Pasensya na po, mga kababayan. Basta yon, ginawaran siya ng Doctor of Law degree, mga kababayan, ng PLM. Sure kayo, PLM? Sa ginagawa ho ninyo, hindi ho ba kayo nauto o nabudol nitong mamang ito? Hindi ba kayo nambobola lang sa mamang ito? Talagang ginawaran ninyo? Hindi ho bagay ito na magkaroon ng doctorate bilang isang law degree, mga kababayan. Doctor of Law degree ho, nakalagay rito, mga kababayan. Mantakin ho ninyo.
wala namang natapos di umano tong mama na ito. O tapos, nagiging Doctor of Law ba? Anak ka ng tutsa talaga naman, oo. Bongbong Marcos, sir, hindi ho bagay sa inyo yang iginawad po sa inyo, sir. Dapat hindi nyo po tinanggap sa ngalan po ng delikadesa. Sa bagay, wala naman po kayong delikadesa at kailangan na lang ng kaunting credential ko, no? Kagaya nito. Dagdag credential ito sa kanya, mga kababayan eh. Ha? Para lang magkaroon ka ng credential, kinapalan mo yung mukha mo. Hindi mo inintindi ang salitang delikadesa. Sa bagay, wala ka naman po nun. Traidor ka nga eh. Trinaidor mo nga si Inday Sara, wala ka pang utang na loob. Ang dating Pangulong Duterte, siya lang ang nag-iisang presidente na pumayag na ilibing ang tatay mo sa libingan ng mga bayani. Pero anong ginawa mo? Trinaidor mo. Bagay ba sa'yo itong iginawad sa'yo? Mahiya ka naman. Isurrender mo yan. Isoli mo yan. Sabihin mong, hindi ka karapat-dapat sa iginawad sa'yo. Okay, sana sundin mo. Huwag mong pakapalin ang mukha mo. Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol po sa sinabi ni Ivana Alawi. Itong pinaka-quote card na lamang po ang basahin natin, mga kababayan. Aba, DDS pala itong si Ivana Alawi, mga kababayan. Maraming mga artista dyan. Iilan lamang po ang nagpapakilalang mga DDS, lalong-lalo na mga nag-iingay dito sa flood control scam na ito. Iilan lamang po na mga artista. Karamihan po, tahimik sa issue sa flood control. Pero si Ivana Alawi, hindi niya po natiis. Nagsalita na po itong napakagandang dilag, mga kababayan. Ito ho, sabi ho, kamusta na kaya ang flood control? Ang bilyon-bilyong pondo habang may Pilipinong lumulubog sa baha. Sorry, hindi kami makakalimot. Huwag tayo gumawa ng ibang isyu para matakpan ang mga pinaka-importanteng issue. Yan, walang iba kundi ang flood control scandal, mga kababayan. Huwag daw gumawa ng ibang issue, sabi ni Ivana Alawi, mga kongresista, mga senador. Ang ginagawa ko kasi nilang issue ngayon, mga kababayan, etong impeachment trial ng ating pangalawang Pangulo para matakpan po ang issue sa flood control, para nga naman hindi makapagbukas ang Blue Ribbon Committee. Ano bang nangyayari ngayon? Kamusta ang Blue Ribbon Committee? Napapag-usapan ba? Nagbukas ba ang Blue Ribbon Committee? Napag-usapan ba ang flood control scam? Wala. Nagpapaalala po sa inyo, itong napakabutit, napakagandang artista na si Ivana Alawi. Kamusta na daw ang flood control? Kamusta na rin daw ang bilyon-bilyong pondo na ninakaw ng mga kawatan? Mahiya naman kayo. Hindi ho biro ang bilang ng mga followers nitong si Ivana Alawi. Napakarami. Kung di ako nagkakamali, nasa 5 million yata mahigit, mga kababayan. Yang 5 million na yan. Pag nabasa nila, ang mga sinabi nitong si Ivana Alawi patungkol sa flood control scam, mga kababayan, sigurado makikisimpatya yung kanyang mga followers sa kanya, sa kanyang hinanaing tungkol sa flood control scam na yan. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Hindi lamang po si Ivana Alawi ang nagpahayag ng kanyang pagsuporta. Hindi naman sinabi ni Ivana na suportado niya si BP Inday Sara. Pero dahil sa mga naging pahayag niya na kine-question niya ang flood control scam, maliwanag na po sa atin yan, mga kababayan, na ang laban nating mga DDS
maaaring suportado po nitong si Ivana. Pero itong isang artista po na ipapakilala ko po sa inyo, mga kababayan, talagang lantaran ho na nagsabi na nako, susuportahan niya di umano si BP Inday Sara, mga kababayan. O ito sabi wala akong ibang nakikitang kandidato ngayon na karapat-dapat na iboto sa 2028 maliban kay BP Sara. Ayon yan kay Anjo Eliana, mga kababayan. Marami pang mga artista na mga nakasuporta sa pangalawang Pangulo, mga kababayan. Hindi lang masyadong vocal itong ibang artista, hindi lang masyadong naglalabas ng kanilang mga pahayag kagaya nito at kagaya ni Ivana Alawi. Mahirap na, baka nga naman meron silang iniiwasan na mga kaibigan na masaktan. O kaya ayan, hindi sila masyadong vocal. Pero itong iba na may tapang, matapang din naman po yung mga hindi nagsasalita, pero mas matapang talaga itong mga naglalahad ng kanilang nararamdaman, na kanilang hinanaing ng kanilang suporta sa pangalawang Pangulo. At higit sa lahat, itong si Ivana na nanggigigil na sa flood control scam at sa bilyon-bilyong pondo na ninakaw ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.